Isang magandang araw sa inyo Sir Will at sa masugid ninyong mga tagapakinig. Kilalanin niyo po ako sa pangalang Cardo, 38 anyos, construction worker, pamilyado na ngunit nawala ng asawa. Nawala ng asawa dahil yung misis ko po sinulot ng kumpare kong manyakis. Wala na po sila, pinalayas ko na. Subalit nung umupa dito sa bahay ko, yung pamangkin kong taga-probinsya na nagkukulehiyo dito sa Maynila na si Jonathan. Si Jonathan po Sir Will ay palaging nagsasama ng mga binatang matatangkad dito sa bahay na siyang nagpapasakit ng ulo ko dahil tuwing magja-jamming sila, pati yung kwarto ko inuukupan nila, tinutulugan po nila. Mga binatang matatangkad na balbasarado na hindi ko po alam kung saan ni Jonathan sila hinahagilap. Ang balita ko mga taga Pasay City po sila. Mga walang hiya na pala ngayon ang mga kabataan Sir Will dahil literal na hindi na sila nahihiya sa may-ari ng bahay at ako po yun. Mabait po ako sa kung mabait pero pag sinamantala ang kabaitan ko ibang usapan na po yan. Ganitong mga kaganapan sa unang pagdadala niya ng mga matatangkad na lalaki dito sa bahay ko Sir Will. Tito Cardo, okay lang po ba? Dito ko muna patulugin itong si Marco sa baba ng higaan mo dito sa may sahig. Kasi po, hindi niya na raw kayang umuwi eh. Sa mga kasama ko po kasing tropa ko ngayon, itong si Marco, mabilis po na tinamaan. Ano ba naman yan, Jonathan? Palagi na lang. Tito Cardo, ngayon pa lang naman po ako humingi ng pabor sa inyo eh. Maawa naman po kayo. Baka kasi mapahamak itong si Marco pag pinayagan ko siyang umuwi at magmotor. O Sasha, sige na. Dito mo na patulugin sa may sahig. Salamat po, Tito Cardo ha. Marco, tara. Ito may banig na. Higa ka na dito, huwag ka nang mahiya. Huwag ka lang masyadong maingay ha. Kasi matutulog na ata itong si Tito Cardo ko. Pagod kasi yan maghapon sa construction. Baka maistorbo mo ha. Salamat Jonathan ha. Sige, iwan mo na muna ako dito. At iniwan na nga po ni Jonathan si Marco. Si Marco po na dinala niya sa kwarto ko ay matangkad na lalaki na bagets. Edad 19 anyos na sa tansya ko. At nung pagsarado ni Jonathan Sir Will sa pintuan ng kwarto ko, kaagad naman pong humiga si Marco sa may sahig sa ibaba ng tulugan ko. Paglingon ko po sa sahig kung saan nakahiga si Marco, nagulat po ako. Nakangiti siya sa akin. Sa bigote niya naabot ilong, sa bigote ng panga niya naabot sa tenga. Nabigla ako. Bakit siya ngumingiti noon sa akin? Kinausap ko siya kasi nakakalalaki siya. Yung mga ngiti niya na yon, nakakainsulto sa isang 38 anyos na matanda na kagaya ko. Anong iningiti-ngiti mo dyan? May karga ka ba? Nag-good item ba kayo? Iba ng panama mo ah. Bakit nakangiti ka sa akin ah, boya? Wala akong karga. Napapangiti ako kasi natagpuan ko na ang taong matagal ko nang hinahanap. Ang taong para sa akin. Anong natagpuan mo na? Sino bang tinutukoy mo ah? Ayun! Alam mo ba kung sinong tinutukoy ko? Sino nga bang tinutukoy ko? Ba't tinatanong kita? Tinatanong mo rin ako? May karga ka no? Nag-good item ba kayo ng mga pamangkin ko? Hindi po. Pasensya na po. Alam niyo po kung saan ako nakatingin ngayon at kung sino ang kausap ko? Dahil wala naman ibang tao dito kundi tayo. At kung kanino po ako nakangiti ngayon, siya po ang tinutukoy ko na matagal ko nang hinahanap. At nagpapasalamat ako sa taas dahil nahanap ko na siya. Sino bang tinutukoy mo ah? Wala namang ibang tao dito kundi ako ah. At dito na nga po Sir Will sumingaw ng mainit ang buong katawan ko sa inis at sa galit sa binata na ito na dala-dala ng pamangkin ko na si Jonathan. Akala ko makikitulog sa kwarto ko. Yun pala iba ang motibo. Nagpanggap siya na lasing na para lang magawa niya ang gusto niya. At sa pagpapatuloy ng salaysay na ito,
ito pa po ang mga sumunod na pangyayari sa Will. Hibang ka ba? Ako bang tinutukoy mo? Oh, ikaw. Ikaw na matagal ko nang hinahanap. Dito lang pala kita matatagpuan. Ikaw, lumayas ka dito ngayon ha. Ano bang pinagsasasabi mo? Anong matagal mo na akong hinahanap? Baliw ka ba? Hibang ka? Gusto mong maghalo ang balat sa tinalupan? Wika ko noon sa kanya, Sir Will. Ano ba ang pinagsasabi ng binata na ito? Na natagpuan niya na raw ang taong matagal niya nang hinahanap. At hindi nga po siya natakot sa akin, Sir Will, bagkus patuloy lang po siya sa pagngiti-ngiti sa akin noon. Hindi ko naman magawang tumingin dito sa binata na ito na si Marco. Ang mga bigote niya na malapit na sa ilong niya ay parang manunungkal ng damo sa parang. At ang mga mata niya desidido sa pagnanais na makapagpatumba ng isang lalaki. Para siyang mangtutumba ng isang matikas na lalaki sa pamamagitan ng tingin niya. Parang gusto niya akong itumba doon sa tinutulugan ko. Kaya naman bumangon ako at umupo at tumayo. Naglakad ako patungo sa may bintana upang lumanghap ng hangin dahil sa mga ginagawa niyang pasulyap-sulyap sa akin at pangiti-ngiti pa. Hindi ako makahinga dahil ito ang unang beses na may lalaki na binata na gumanon ng mga pananalita sa harapan ko. Hindi ko po siya maintindihan. Bakla ba siya? O lalaking nagkakainteresado sa kapwa lalaki? Hindi ko na po maintindihan ang panahon ngayon. Bakit ganito na ang mga bakla? Hindi mo mahahalata na bakla sila. Mas lalaki pa sila sa lalaki ang mga itsura nila. At bigotilyo pa ang mukha ng binata na ito. At sa pagdaan po ng mga sandali, Sir Will, nagulat ako. Habang nakatanaw ako sa bintana, nasa likod ko na siya bigla. Bigla siyang umakbay sa akin at may mga sinabi siya na labis ko pong ikinagulat. Ano ka ba? Hindi mo ba ako naaalala? Ako ito. Yung bata na palagi mong binibigyan ng baon noon sa tabi ng kalsada. Binata na ako ngayon. 19 anyos na ako. At dito lang pala kita matatagpuan sa bahay na inuupahan ni Jonathan. Ano? Naaalala mo ba ako, Cardo? Mga sinalita niya habang patuloy siyang umaakbay sa akin, Sir Will. Sumagot naman po ako. Bitiwan mo nga ako. Paanong maaalala kita? Sino ka ba? Saan lugar ka ba nakatira? Taga-Pasay ako. Nagtatrabaho ka noon sa ginagawang building sa may Pasay. At tuwing napapadaan ako sa gusali na tinatrabaho nyo, natutulala ako sa iyo noon. At natutulala ka rin sa akin. Dahil may batang estudyante na natutulala sa iyo. Dahil ang gwapo ko noon. At ang gwapo mo rin talaga noon. Mga edad 20 anyos ka palang ata noon, Cardo. At ngayon na 19 anyos na ako. At ganap na binata na. Tumatak talaga sa utak ko yung mukha mo. Yung lalaking napakagwapo na nagtatrabaho sa gusali na yun sa Pasay. At palagi mo akong binibigyan ng baon noon. Ikaw talaga yun. Hindi ako nagkakamali. 13 anyos pa lang ako noon nung unang magkita tayo. Palagi ako sa iyong natutulala sa gusali na pinagtatrabahuan mo. At kanina, pagpasok ko dito sa bahay na ito na inuupahan ni Jonathan, nakita kita. Kakatapos mo lang maglaba at namukaan agad kita. Ikaw talaga yung lalaki na yun na ubod ng gwapo na palaging nagbibigay sa akin ng baon at palaging nakangiti sa akin. Palagi rin ako sa iyong nakangiti noon. Hindi mo ba talaga ako natatandaan? Cardo, ang lalaking sobrang bait sa mga bata. Noon, ikaw yun. Bata pa lang ako, humahanga na ako sa taglay mong kabaitan. Bukod dyan, sobrang pogi mo talaga noon. At ngayon, poging-pogi ka pa rin. Hindi ka nagbago. Bitiwan mo nga ako sa balikat ko. Huwag ka nga umakbay sa akin, bakla ka ba? Ano bang mga pinagsasabi mo? Wala akong natatandaan sa mga sinasabi mo. Alam mo, Cardo, hindi na mahalaga kung bakla ako. Ang mahalaga, nahanap na kita. Huwag mo naman akong paalisin. Ang tagal kitang inanap. Maawa ka naman sa akin. Cardo, huwag mo naman akong paalisin. Halos 13 taon kitang hinanap. Nag-high school ako. Hanggang sa tumuntong ako ng college. Pero eto, ipagtatabuyan mo ako.
Hindi mo ako naaalala? Ikaw ang taong tumatak talaga sa isipan ko nung bata pa ako. Dahil sa palagi mo akong binibigyan ng baon sa eskwela ko. Sila mama at papa hindi ako binibigyan noon ng baon. Pero ikaw, palagi mo akong binibigyan at palagi kang nakangiti sa akin. Tuwing napapadaan ako sa gusali na yun. Hindi ko alam pero parang may koneksyon na tayo sa isa't isa. Kahit bata pa ako noon. At ikaw, 20 anyos na noon. Parang konektado na tayo sa isa't isa. Palagi tayong nakangiti sa isa't isa kaya wag mo naman ako ipagtabuyan. Oo na. Naaalala na kita. Ikaw nga yun. Pwede ba wag mo akong akbayan? Subalit, dito na siya lalong dumikit sa akin, Sir Will, at yumakap sa likod ko. Hindi na po ako nakapalag sa matanggad na binata na ito, Sir Will. Tapos habang nasa likod ko siya, unti-unting bumabalik sa alaala ko ang batang palagi kong ang binibigyan ng baon noon. Ang napaka-cute na lalaking bata na palaging nakangiti sa akin noon, nanunood sa akin habang tinatrabaho ko yung gusali noon sa Pasay. Kaya binibigyan ko talaga siya ng baon noon kasi natutuwa ako sa kanya at aliw na aliw po ako sa kanya. Pinapangarap ko noon dati na sana magkaroon ako ng isang anak na kagaya niya na napaka-cute at napakagwapong bata. Hanggang sa biglang dumating ang pamangkin ko na si Jonathan at naabutan niya si Marco na nasa likuran ko. Mabuti at agad na inalis ni Marco ang mga braso niya na nakatali sa akin. Walang hiyang Marco na ito, muntik na akong mapahamak sa pamangkin ko. Masasabihan pa ako na bakla. Ano na lamang ang sasabihin ng mga anak ko at pamangkin ko sa bahay na ito kapag nalaman nila na yung tatay nila may isang lalaking yumayakap sa likod niya na balbas, sarado pa nung mga panahon na ito. Tumabi ka nga dyan, Marco. Andyan na si Jonathan. Nasa likuran pa rin kita. Pasensya na. Usap na lang tayo ulit mamaya, Cardo, ha. Anong usap? Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Tapos na, kilala na kita. Jonathan, ano kailangan mo? Tito Cardo, bumalik ako dito kasi nakita ko itong wallet ni Marco. Napulot ko tapos pagbukas ko ng wallet may picture pala kayo dito, Tito Cardo, sa wallet ni Marco. Tito Cardo, bakit po may picture kayo nung binata pa kayo dito sa wallet ni Marco? At ikaw, Marco? Bakit may picture ka ng tito ko na si Tito Cardo? Matagal na ba kayong magkakilala ni Tito Cardo? Walang hiya po, Sir Will. Kahit ako hindi ko alam kung paano napunta ang picture ko sa wallet ni Marco. Wala akong kaalam-alam na may picture pala ako sa wallet ni Marco. At ang itsura ko po ay naka-construction worker ako sa picture na yon. Kinuhanan pala ako ng bata na ito na si Marco. Noong edad 20 anyos pa lang po ako noon, isang construction worker sa Pasay. Marco, ano, ito na yung wallet mo. Bakit may picture ka dito ng kabataan ni Tito Cardo? Wala yan, Jonathan. Napulot ko lang yan kanina sa sahig, tas inilagay ko sa wallet ko. Plano ko na sanang isauli yan ngayon, kaso nahulog pala yung wallet ko. Okay. Kung ganun, Marco, alis na ako. Sige, matutulog na ako. Matulog na rin kayo dyan, Tito Cardo at Marco. 12:00 na ako, hating gabi na. At umalis na nga po si Jonathan. Subalit dali-daling naglakad si Marco patungo sa akin at yumakap sa akin bigla. Nasa harapan ko na siya nito, nakayakap sa akin, Sir Will. Nagulat ako. Paglapat ng pinto at pag-alis ni Jonathan ng pamangkin ko, lumapat din ang katawan sa pagyakap ni Marco sa akin. Pwede ba, Marco? Kung bakla ka, huwag mo akong idamay. Bakla ka pala mula nung bata ka pa. Dapat hindi na ako nakipagngitian sa'yo nung bata ka pa. Tapos ngayon nandito ka. Magdadamay ka pa sa kabaklaan mo. Hindi ako bakla. Cardo, iba't lang talagang nararamdaman ko sa'yo. Miss na miss kita. Maawa ka naman, oh. Cardo, 13 taon kitang hinahanap. 13 anyos ako nung palagi mo akong binibigyan ng baon noon. Akala ko espesyal ako sa'yo nung binata pa ako. Kaya lagi mo akong binibigyan ng baon. Nahulog ang loob ko sa'yo noon. Noong 13 anyos pa lang ako. Ang tagal kitang hinahanap, tapos ngayon nahanap na kita. Wala lang pala. Tanong ko,
Bakit lagi mo akong binibigyan ng baon noon at nakangiti ka pa sa akin kung wala na lang ako ngayon sa'yo? Hindi ko alam. Basta natutuwa lang ako sa'yo noon. Sobrang ganda ng ngiti mo noon at naaaliw ako sa'yo. Dati kaya binibigyan kita ng pera. Pero walang ibig sabihin yun, kaya umalis ka nga. Umalis ka nga dito. Walang ibig sabihin, pero bakit sobrang lakas ng tibok ng puso mo ngayon? Bakit labis kang kinakabahan ngayon habang yakap-yakap kita? Anong ibig sabihin nito? At bakit namumula ka? At bakit ninenervyos ka? Hindi ko alam. Wala akong alam sa sinasabi mo, bitiwan mo ako. Nakakaano ka na. At ngayon umiiwas ka dahil nabuhay ang hindi dapat mabuhay sa'yo. Nang tutulak na nga yan eh. Nang tutulak na talaga habang yakap kita. Dito na po ako tumakas mula sa pagkakayakap niya, Sir Will, dahil nabuhay talaga ang bagay na tanging si Mrs. ko lang ang nagmamay-ari. Kay Mrs. ko lang talaga to ginagamit, subalit nabuhay noong yakap ako ni Marco. Ano ba itong nararamdaman ko, Sir Will, kay Marco? Nahawa na ba ako? Sa kabaklaan niya, hindi ko na po alam ang gagawin ko nung gabi na yun. Ang bata na binibigyan ko ng baon noon ay ito na, binata na pala, at sa harapan ko pa. Hinanap ako. At nung yumakap na sa akin ay iba ang naramdaman ko. Siguro ito yung epekto ng palagi akong naaaliw sa ngiti niya noong binibigyan ko siya ng baon, kaya ganito na lang ang nangyari sa akin ngayon. Nahahawa na ata ako sa kabadingan niya. Marco, bitiwan mo nga ako. Nahahawa na ako sa kabaklaan mo. Kung bakla ka, wag mo akong idamay. Hindi. Gusto kong makuha ka ngayong gabi, Cardo. Gusto kong maranasan sa piling mo ang tunay na ligaya. Baliw ka na. Anong tunay na ligaya? Lalaki ka? Lalaki ako? Sira na bang utak mo? Tabi nga dyan. Walang hiya ka. Hindi porket aliw na aliw ako sa'yo noon ay maaaliw pa rin ako sa'yo ngayon. Eh hindi ba? Nabuhayan ka na nga ngayon eh. Tagal ka nang iniwan ng asawa mo na babae, sabi ni Jonathan kanina. Kaya oras na para ako naman. Anong ikaw naman? Tumabi ka nga. Sunod ka ng sunod sa akin. Sige na naman oh. Cardo, isa lang. Pagbigyan mo na ako ngayon. Alam ko naman na gusto mo rin ako. Hindi mo naman ako bibigyan ng baon noon kung hindi ka na-cute-cutean sa akin eh. Cute na cute ako noon. At alam ko na na-cute-cutean ka pa rin hanggang sa ngayon sa akin. Aminin mo na. Gusto mo ako dati, di ba? Kaya palagi mo ako binibigyan ng pera. Aminin mo na. Baliw. Grade 6 ka noon. Paano magkakagusto ako? Ha? 20 anyos ako noon. At lalaki ka noon, baliw ka. Huwag na nga tayong maglokohan. Hindi ako nakikipaglokohan, Cardo. Gustong gusto kita. At dito na nga po sumugod sa akin si Marco, Sir Will, at natumba ako sa tulugan ko. Sir Will, wala na. Nakorner na ako ng isang binatang bigotilyo na baliw. Ang gabi na yun ay hindi ko makakalimutan. Ang kabaliwan ng isang taong nahulog ang loob sa isang nagbibigay ng baon sa kanya. Matagal na panahon na yun. Sino makakahula na mangyayari pala ito sa buhay ko ngayon, Sir Will? At ito, si Marco, matapos ang gabi na ito, itinumba niya ako sa higaan ko. At eto, makalipas ang mga araw, palagi na po siya nakabantay dito sa bahay ko, Sir Will. Binabantayan ako. Baliw na ata ang binata na ito at nahahawa na ako sa kabaklaan niya. Bakit andito ka na naman? Gabing-gabi na. Gabi-gabi ka na lang dito nakabantay dito sa bahay ko. Ano bang problema mo ha? Ano pa? Ang problema ko ikaw. Baka agawin ka sa akin ng iba, mahirap na. Pwede ba umalis ka dito bago malaman ng mga anak kong mga ginagawa mo dito? Wala akong pakialam sa mga anak mo. Ang makasama ka gabi-gabi, yan ang may pakialam ako. Nakaisa ka na, di ba? Pinagbigyan na kita nung nakaraan. Bakit hindi ka pa tumitigil? Andito ka na naman. Cardo, kahit kailan hindi ako magsasawa sa'yo. Kaya andito ulit ako dahil hindi ako nagsasawa sa'yo. Nakaka-addict ka. Baliw. Addict ang mukha mo. At yun, andoon na naman po siya sa kwarto ko, Sir Will, naghihintay sa loob. Hindi ko alam ang gagawin ko sa binata na ito, Sir Will. Addict na po talaga siya sa akin.
Ang ginagawa ko, hindi na po ako natutulog sa kwarto ko kundi doon po ako sa labas ng bahay, sa may bintana. Sa gilid ako natutulog sa may simento. Subalit hinihila niya ang braso ko doon kapag nakatulog na ako. Cardo naman tara na. Doon na tayo sa kwarto mo. Pwede ba tigilan mo ako? Tulog na ako nang gigising ka pa. Andiyan na si Jonathan, di ba? Gusto mong makita ka dito? Na nababaliw ka? Umuwi ka na nga sa inyo. Subalit hindi po siya umuwi, Sir Will. Pag hindi ako pumasok sa kwarto ko, diyan na lang po siya natutulog sa may tabi ko, nakaupo siya. Baliw na nga talaga itong si Marco. Palagi na lang po itong nakabantay dito sa may tabi ko. Ganito na po ba ang mga bakla sa henerasyon natin, Sir Will? Ganito na sila kalala. At dito na po nagtatapos ang kwento ko, Sir Will. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Nagmamahal, Cardo.